Isipin mo to, nandyan ka sa gitna ng isang napakahaba at napakataas na tulay dito sa Pilipinas. Tapos, sobrang tahimik ng paligid hanggang sa mapansin mo na may tatlong lalaki. Isa sa unahan mo, isa sa likod, tapos yung isa nasa ilalim mismo nung tulay. Nakakataba agad yung ganyang eksena eh. Oo, tapos, teka, bago ka pa makapagtanong kung ano bang ginagawa nila doon, biglang may umalingaw-ngaw na boses mula sa langit. Sabi niya, pinaghandaan nila ang tulay na papasabugin nila para walang sasakyan na makatawid. Grabe yung detalye. 'Di ba? Tapos kasunod nun, isang napakalakas na pagsabog mula sa gitna ng tulay. Ramdam mo yung pag-uga. Pagtingin mo dun sa lalaki sa likod mo, kakabato niya lang ng bomba. Tapos ngayon bumubunot naman siya ng baril. Wala kang magagawa kundi tumalon sa madilim na tubig sa ilalim. Isang bangungot na ayaw mong maranasan sa totoong buhay. Pero alam mo, para sa taong pag-uusapan natin sa malalimang talakayan natin ngayon, hindi lang to basta panaginip. Oo, parang propesya daw ito. Tama. Isa itong direktang mensahe, parang propesya nga, galing daw mismo sa Diyos tungkol sa napipintong pagkasira ng ating bansa. At dyan talaga nagsisimula yung napaka-komplikadong kwento natin ngayon. Kasi hawak natin yung isang medyo makapal na collection ng mga dokumento, may mga curriculum vitae, mahahabang social media posts, manifesto. Pati yung transcript ng live stream niya. Oo, yung transcript ng video ng isang lalaking pangalan ay Narciso Olalo. Nakasulat pa nga doon sa profile niya na siya raw yung #1 instrument o yung piniling kasangkapan ng Diyos para magparating ng katotohanan. Yung mismong taong nakita ng pagsabog ng tulay, siya rin yung sikat bilang isang milagrosong faith healer. Yun ang nakakaintriga doon eh. Pero bago tayo lumangoy ng malalim dyan sa kwento niya, kailangan nating linawin itong isang napakahalagang bagay tungkol sa sources natin, di ba? Oo, napakahalaga nito. Bago natin himayin kung paano naging propeta ng trahedya ang isang faith healer, kailangan natin maglatag ng disclaimer. Kasi yung mga dokumentong binabasa natin ngayon, hindi lang to tungkol sa relihiyon. Naglalaman din ito ng mabigat at talagang diretsahang akusasyong pampolitika. Ang dami niyang binanggit na ahensya. Sobra. May matatalim siyang salita laban sa kasalukuyang Administrasyon Marcos, sa Senado, sa Kongreso, pati na rin sa NBI at pulisya. Kaya gusto ko lang linawin sa lahat na nakikinig, bilang mga sumusuri sa material na ito, ganap na walang pinapanigan ang ating talakayan. Malinaw na malinaw yan. Wala tayong kinakampihan dito. Correct. Ang trabaho lang natin dito ay iulat at intindihin kung ano yung nilalaman ng mga pahayag niya. Yung kanyang worldview, kumbaga. Hindi natin sinusuportahan o pinapatotohanan yung mga pampolitikang pananaw na ito. Gusto lang nating maintindihan yung mensahe niya. Andito tayo para mag-dissect, hindi para mag-endorse. Kaya simulan na natin dun sa pinakaugat ng impluensya niya. Paano ba humakot ng ganito karaming followers? Itong si Olalo. Kung titignan mo yung CV niya, bago siya naging boses daw ng mga propesya, nakilala muna siya sa pagpapagaling ng mga sakit na mismong mga doktor ay sumuko na. Tulad ng ano? Mga bukol na kusang nalulusaw, tapos may mga taong 3 taon ng paralisado sa banig na biglang nakabangon. Pati matinding sakit sa bato. Tapos, yung pinaka-catch dito, nabasa ko rin ito eh. Nakasulat ng malalaking letra, absolutely free. Tama, bawal daw siyang maningil kahit 1 sentimo. Kasi utos daw yon ng Diyos sa kanya. At kung titignan natin yung sosyo-ekonomikong konteksto niyan, napakalakas talaga ng hatak ng salitang libre. Lalo na dito sa Pilipinas, kung saan kapag nagkasakit ka, literal na pwedeng malubog sa utang yung buong pamilya mo. Oo, yung isang pagkakasakit lang, ubus na yung ipon ng buong angkan. Mismo? Kaya kapag yung sistema ng kalusugan ay napakamahal, desperasyon na yung nagiging pangunahing emosyon ng mga pasyente. Kapag ubos na ang pera mo tapos sumuko na ang siyensya, tapos biglang may lalapit sa iyo na nag-aalok ng milagro nang walang bayad. Hindi mo na siya makikita bilang doktor lang eh. Tagapagligtas mo na siya. Eksakto. At dyan nagsisimulang mabuo yung isang napakalalim na utang na loob. Pero wait lang, hindi pala ito literal na walang kapalit. Totoong wala siyang hinihinging pera, pero may hinihingi siyang kapalit na mas malalim. Yung tinatawag niyang doktrina ng 3 P. Yung kondisyon niya sa pagpapagaling? Oo, para gumaling ka, kailangan mo daw ng
pagsisisi sa mga kasalanan, tapos pagbabago ng mga maling paniniwala, at lubos na paniniwala na siya ay ginagamit na kasangkapan ng Diyos. Parang tinatali niya yung sakit sa katawan doon sa sakit ng kaluluwa. Tama. Tapos, ang nakakagulat dito, direkta niyang sinasabi sa mga dokumento na walang kwenta para sa kanya ang mga tradisyonal na relihiyon. Katoliko man, Iglesia ni Cristo o iba pa. Walang silbi daw yung pagsisimba mo kung wala namang tunay na pagbabago. Yung ginagawa niya kasi dyan, isa siyang classical na pagbuwag sa mga itinatag na institusyon. Sinasabi niya sa followers na hindi nyo kailangan ng malalaking simbahan. O kaya ng mga ritual. Oo, hindi kailangan yon. Ang kailangan nyo ay direktang koneksyon sa Diyos at nagkataon na siya lang daw ang nag-iisang tulay na yon. Galing ng framing kapag tinanggap mo yung three-piece niya, isinusuko mo rin yung dati mong sistema ng paniniwala. Parang ganito yung dating sa akin yan Isipin mong may sakit ka, tapos binigyan ka ng reseta ng doktor. Okay, sige. Para kay Olalo, yung traditional na relihiyon daw ay parang bumili ka ng gamot. Tapos pinagmalaki mo sa buong barangay na may hawak kang gamot, nagpost ka pa sa social media, pero hindi mo naman iniinom. Oo nga, no? Tapos yung three-piece niya, yun yung mismong paglunok mo ng gamot at pagbabago ng lifestyle mo. Napakatalino ng approach na ito kasi inaatake niya yung pagkukunwari na madalas nating nakikita sa lipunan. 'Di ba nainis tayo sa taong laging nasa simbahan pero masama naman yung ugali pag-uwi? Sobrang totoo yan. Kaya madaling kumonekta ang mga tao sa mensahe niya. At kapag nakuha mo na yung tiwala nila, diyan, kapag naniwala silang napagaling mo sila dahil sa espiritual na pagbabago, napakadali ng itaas yung kontrol. Dito na papasok yung isa pa niyang kapangyarihang daw. Oo, yung tinatawag niyang power of mind. Teka, dito ako medyo kinilabutan habang nagbabasa ng transcripts natin. Ano ba talaga itong power of mind na ito? Kasi hindi lang daw ito basta pagbasa ng iniisip. Nakasulat sa manifesto niya na kaya niyang makita yung buong buhay mo, lalo na yung mga pinakatatago mong kasalanan. Kahit daw espiritu na lang yung kausap niya, kaya niya. Yun nga Sinasabi niya na nababasa niya yung kasalanan, hindi lang ng mga buhay, kundi pati na rin yung mga patay na. Isipin mo, sino ba namang hindi kikilabutan kung may kaharap kang tao na literal na kayang i-broadcast yung buong incognito search history ng buhay mo? Kung titingnan natin yan sa pananaw ng psikolohiya, para siyang yung konsepto ng panoptikon. Ano yun? Isa siyang disenyo ng kulungan kung saan hindi alam ng mga preso kung kailan sila pinapanood ng gwardya. Kaya mapipilitan silang bantayan yung sariling ilang kilos sa lahat ng oras. So parang laging paranoid yung mga followers? Eksakto. Kapag sinabi ni Olalo na nababasa niya yung kasalanan nila, lumilikha siya ng invisible na kulungan ng konsyensya. Nagiging hawak niya yung mga kao dahil sa takot. At hindi naman niya kailangan patunayan lagi na nababasa niya talaga, 'di ba? Ang mahalaga lang, naniniwala silang kaya niya. Tama. At kapag naniniwala ka ng nakikita niya yung mga lihim mo, madali na rin maniwala kapag nagsimula na siyang manghula ng hinaharap. At talagang hindi siya nagpapapigil dyan sa panghuhulanan niyan. Ang dami niyang listahan ng mga I told you so dun sa dokumento natin. Hinulaan daw niya yung bagyong Yolanda. Pati yung gera sa Marawi. Oo, pati yung sa Mamasapano. Tapos, pati daw yung gera sa Ukraine na in-announce daw niya 7 taon bago nangyari. May isa pa nga, yung nakita daw niya kung paano mamamatay yung sarili niyang biyanan. Ay oo, 5 taon bago daw mangyari. Parang ginagawa niyang resibo itong mga trahedya para patunayan na siya nga yung boses ng Diyos. Ang nagpapagana kasi dyan ay kung paano nagproproseso ang utak natin ng impormasyon, lalo na pagkatapos ng isang malaking sukuna. Naghahanap tayo ng rason Ito yung tinatawag natin na confirmation bias, tama ba? Oo, mismo yun. Isipin mo, parang isang weather forecaster lang sa TV. Walang tigil sa pagyayabang kapag tumama yung hula niyang babagyo sa weekend. Tapos bilib na bilib naman tayong lahat. Pero nakalimutan na natin yung 30 beses na sinabi niyang aaraw, tapos biglang bumuhos yung malakas na ulan. Oo, hindi mo nabibilangin yung sablay.
Kaya sa kaso ni Ulalo, kapag nag-post ka ng daan-daang malalabong babala araw-araw sa internet, statistically speaking, may isa diyan natatama talaga sa isang totoong sakuna. Tapos sasabihin ng mga tao, aha, propeta nga talaga siya. Ganyan na ganyan ang sistema ng mga saradong kulto. Hindi kinu-question ng mga tagasunod yung mga sablay na hula kasi nakafocus sila masyado dun sa mga parang nagkatotoo. Tapos, itong mga nagkatotoong hula na ito na yung nag-set ng stage para dun sa pinakabagong pangitian na nabanggit natin sa intro. Yung pagsabog ng tulay, Oo, yung sa tulay, May 17, 2026 niya yata ipinost itong panaginip niya sa account niya. 3 lalaki sa tulay, yung boses daw ng Diyos, tapos yung matinding pagsabog. Ano ba ang interpretasyon niya rito? batay dun sa sariling interpretasyon ni Olalo, ipinaliwanag niya ito sa isang Zoom meeting noong May 23. Hindi lang daw ito literal na pag-atake sa isang tulay. Kasi 3 yung lalaking naghahanda lang bomba, kaya ang ibig sabihin daw nito ay mas malawak pa sa isang tulay ang pasasabugin sa Pilipinas. Isang matinding babala? Oo, na dapat laging handa. At nakita natin agad yung epekto nito sa followers niya. May isang nag-comment si Kay Maskay na nagsabi pang super demonyo ang kalooban ng mga nagplano nito. Ipinapakita lang yan kung paano yung mga ganitong mensahe nagpapatibay sa bond ng isang grupo. Nagiging komunidad sila laban sa isang kaaway mula sa labas. Pero teka, gusto ko lang himayin yung mismong simbolismo ng tulay. Bakit tulay? Kasi sa bansang tulad natin na may libu-libong isla, ang tulay ay hindi lang basta semento, di ba? Literal na connection yan. Oo, literal na connection natin sa isa't isa. Diyan dumadaan yung pagkain, komunikasyon, pati yung mga pamilyang umuumi sa probinsya. Kapag pinasabog mo yan, pinipilayan mo yung lipunan, pinaghiwalay mo yung mga tao. Sobrang bigat kapag tiningnan mo sa metaphor. Kaya nga literal man yung panaginip na ito o isang malaking metapora lang ng pagkakawatak-watak natin, nakakapanalo mo siya sa isip ng mga nakikinig. Nagtatanim siya ng takot na may puwersang gustong sirain ang Pilipinas. At hindi doon natatapos yun. Kasi siyempre ang itatanong ng followers niya, bakit naman ito hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin? Diyan napapasok yung aspeto ng politika. Tama. Ayon sa manifesto niya, nangyayari ang mga trahedyang ito dahil ang Pilipinas daw ay direktang binansagan ng Diyos na isang makasalanang bansa. At ang ugat ng kasalanang yan ay nakikita mismo sa ating gobyerno. Ito na yung part na talagang papasok tayo sa mainit na usapan. Inilalarawan niya sa transcripts yung Administrasyong Marcos, Senado, Kongreso, NBI, pati pulisya. Tinawag niya itong isang dambuhalang sindikato. Napakabigat na akusasyon nun. Sobra! Para kay Ulalo, yung mga institusyon na dapat nagtatanggol sa atin, sila pa yung puno ng korupsyon. Binanggit niya pa yung bilyon-bilyong pondo para daw sa flood control na wala namang nangyari. Tapos yung tinatawag niyang paid media na binabayaran daw para pagtakpan ang gobyerno. Tinitingnan niya kasi ang gobyerno hindi lang bilang ehensyang nagkukulang paminsan-minsan, kundi isang institusyong likas na masama. Pero ang mas nakakagulat dyan, kung sino talaga ang pinakasinisisi niya. Hindi lang mga politiko, ano? Hindi. Ang pangunahing punteriyan ng galit niya ay yung mga ordinaryong botante. Nakatuon ito dun sa konseptong alam nating lahat, ang ayuda. Nakakapasong basahin yung mga sinabi niya tungkol sa ayuda. Para sa kanya, yung 2,000 hanggang 5,000 pisong pamimigay tuwing may krisis o eleksyon, hindi daw yung tulong, tinatawag niya itong pain o patibong. Trap daw talaga. Oo, trap. Ibinibenta daw ng mga tao ang kaluluwa at boto nila para sa pantawid gutom na ilang araw lang. Tapos ang kapalit, panghabang buhay na paghihirap ng mga anak at apo nila. Kaya sinisisi niya yung mga tao mismo. Kinakagat daw kasi nila yung patibong. Ang problema sa ganyang pananaw, nag-aalis ito ng nuance sa buhay ng mga Pilipino. Para kay Ulalo, itim at puti lang ang laban. Pag tinanggap mo ang ayuda, kasabat ka na sa sindikato. Wala siyang konsiderasyon dun sa systemic poverty o yung mismong kahirapan na halos imposibleng takasan ng isang ordinaryong tao. At doon talaga ako hindi mapakali habang binabasa ko to. Kasi
napakadaling mag-preach kapag komportable ka, 'di ba? Na kesyo masama yan, patibong yan, wag niyong kunin. Parang sinasabi niya na yung ayuda, isang libreng merienda. Pero habang kinakain mo, palihim na ninanakaw yung titulo ng bahay mo. Magandang analogy yan. 'Di ba? Sa teorya, perpekto. Tama, wag mong tanggapin. Pero ibaba natin sa realidad eh. Naranasan mo na bang umuwi na wala ni isang kusing sa bulsa? Tapos nakatingin sa'yo yung mga anak mong umiiyak sa gutom? Napakahirap niyan. Kung nasa ganun kang sitwasyon tapos may nag-abot sa'yo ng 2,000, tatanungin mo pa ba kung galing ba ito sa malinis na pondo or iisipin mo ba ang GDP ng bansa sa susunod na 10 taon? Hindi. Ifasalba mo yung anak mo eh. Mismo, isasalba mo yung pamilya mo sa gabing yon. Mahirap ipangaral yung purong moralidad sa isang kumakalam na sikmura. Paano naman babalansuhin yung malinis na prinsipyo ni Ulalo sa napakarahas na realidad ng pagiging mahirap dito sa Pilipinas? Napakagandang pagkilatis niyan kasi pinabakita nito kung paano nagbabanggaan yung relihiyon at yung realidad ng survival. Pero para kay Ulalo, walang kwenta yung diskurso na yan. Wala siyang pakialam. Wala. Hindi mo pwedeng idahilan ang gutom para makibahagi sa kasalanan. Ang taning solusyon lang talaga para sa kanya ay yung 3 P. Pagsisisi, pagbabago, at paniniwala sa kanya. At dito na tayo dinadala ng sources natin papunta sa pinakadulo ng mensahe niya. Yung nakalagay doon sa section na striking statements. Oo, yung parang ultimatum niya sa lahat. Grabe yung bigat ng tono sa huling part na ito. Wala na siyang hinihikayat o kinukumbinsi pa. Sabi niya, galing daw sa Diyos. Maswerte ang mga taong naniwala sa Kanya. Pero para doon sa mga nagdududa, ang utos daw ng Diyos sa Kanya ay wala ka nang gagawin sa kanila. Ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. Diretsahang bantayo ng paghuhukom, di ba? Oo. At para tuluyang siliyuhan yung takot, idinagdag niya pa na maniwala man ng tao o hindi, mangyayari daw ang mga trahedyang nakita niya para lang mapatunayan na totoo siya. Pero kapag nangyari na yon, huli ng lahat para sa mga hindi naniwala. Ganyan yung ultimate card ng mga leader na tulad niya eh. Ang banta na kapag tinalikuran mo sila, tinatalikuran mo rin yung kaligtasan mo. Isang napakabigat na paglalakbay natin dito mula simula hanggang dulo. Totoo? Nagsimula tayo dun sa libreng pagpapagaling na sakit, tapos pumunta tayo sa kapangyarihang basahin pati ang mga nakatagong kasalanan ng mga patay. Tapos tumalon tayo sa mga nakakapanindig balahibong pangitahin ng sumasabog na tulay, hanggang sa bumagsak tayo sa galit niya sa gobyerno at sa ayuda. Isang buong manipesto ng politika at kaluluwa ng bansa. Makikita natin dito kung gaano talaga kahigpit ang pagkakahabi ng politika at relihiyon sa Pilipinas. Kapag ang mga tao nawalan na ng pag-asa sa mga ospital na masyadong mahal at nawalan ng tiwala sa gobyernong tingin nila ay korap, nagiging perpektong lupa ito para sa mga taong mag-aangkin na sila yung boses ng Diyos. Sila na yung nagiging alternatibong gobyerno at ospital. At bago natin tuluyang tapusin itong malalimang talakayan natin, gusto ko lang iwan sa inyo itong isang kaisipang bumabagabag talaga sa akin. Isipin nyo to, nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng social media. Kahit sino ikaw, ako, kapitbahay natin, pwedeng mag-setup ng ring light, mag-livestream at magdeklara na kinakausap siya ng Diyos. Oo, kahit sino pwede nang maging boses. 'Di ba? Sa sobrang ingay sa internet, paano pa natin sinasala yung totoo? Pero tingin ko ang mas malalim na tanong ay ito. Ang pagdami ba ng mga taong sumusunod sa mga figurang tulad ni Olalo ay dahil ba talaga sa lakas ng kanyang kapangyarihan? O baka sintomas lang ito na tuluyan nang nawasak ang tiwala natin sa ating mga institusyon? Napakagandang tanong niyan. Kung pakiramdam mo ninanakawan ka lang ng gobyerno at ang simbahan ay hindi na nakakakonekta sa araw-araw mong problema at ang ospital ay hindi mo naman kayang bayaran, saan ka pa pupunta? Kung wala na tayong mapagkakatiwalaan sa lupa, hindi ba't natural lang na sa mga bagong propeta ng internet na tayo titingala para isalba ang ating bukas? Pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aming malalimang talakayan. Hanggang sa muli.